Eto na, ang matinding sinapit nitong si Senador Bongo. Hiniling na kunin na ng ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, at heto, mainit-init pa, nakapapasok lang na balita. Itong kahilingan kay Bongo, usaping Bongo na may kaugnayan dito ho sa ICC. Aba, ay hiniling ba naman at inutos mga kaibigan para dalhin, kunin na ng ICC. Sa like muna sa video na ito mga kaibigan, please like and share po kung nagustuhan nyo. Eto, talagang palapit na mga kaibigan ito dito sa tagpo na kangay kinatatakutan nitong si Bongo. Ay padaanan muna natin si Bongo, saka na si Bato, dahil pangalang Bongo, mga mahal kong taga-subaybay, ang nababanggit dito sa ibabahagi ko sa inyo. Ay kumusta ka dyan, Bongo Lloyd? Talagang patuloy ang iyong pambubudol sa taong bayan gamit ang iyong mga paawa effect, paiyak-iyak sa harap ng kamera. Ay alam ko ho, baka ito'y pag kinuha na tungkol dito sa kanyang kahilingan na inutos na kunin ng ICC, makapagdrama pa kaya ito o umipekto ang kanyang drama? Kasi napapansin natin, hindi lang ako, ang dami ng anuman nagbibigay ng anuman public opinion, ay nakakabudol pa rin ito. Yung ginagawa niya noon na panahon ni Digong na pambabudol para makakuha ng simpatiya. Okay, kita nyo, nanalong senador, nakabudol, di ba? At hanggang ngayon ho, marami pa rin nabubudol na naniniwala sila na ito ay malasakit, subalit ang katotohanan, ito ho ay pasakit. Ginagamit ho ang salitang malasakit, hindi lang po yan mga kaibigan, ang kanyang pagkatao harap sa kamera ay ginagamit ho para magpaawa, humingi ng simpatiya. Ang mas maganda sa pagkatao ng tunay na Pilipino ay ang kalooban, may mabuting kalooban, hindi yung nadadaan sa itsura na nakakabudol ang itsura, parang hindi makabasag pinggan, ba't ang dugo ho ay berdugo. Yan ho ay sa katauhan nitong si Bongo. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Ito, padaanan natin. Amo niya ngayon, di siya naman ang isunod natin. Pero maganda yung ipinupunto ni Jovi kanina, Senator. Kasi since kinasuhan si Senator Bongo dito sa Pilipinas, At pag umusad, pag umusad siya, so what will happen kung halimbawa kasama rin siya doon sa mga nareklamo doon sa ICC? I don't baka know hindi if... mapapunta doon. kasi kung may pending na kaso pa dito sa local. Mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan panoorin ang binabahay ko po sa inyo. Sa bandang gitna ng ating tinatalakay ho, ay dito niyo mapapanood, mapapakinggan ang sinasabi ko na hiniling para kunin ng ICC at inutos para kunin ng ICC itong si Bongo. And connection, padaanan po muna natin ito. Itong mga naging dahilan mga kaibigan tungkol dito sa pagkatao ni Bongo na may kaugnayan din ho sa ICC. Importante ho mga kaibigan, malaman nyo ito para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Ito. Ako, personally, whichever comes first. Kung mauna yung ICC, di kulong siya. Kung mauna yung warrant dito, di kulong siya. Hindi ko na makikita yung difference nun. Importante dito, napanagot siya dun sa mga krimen na ginawa nila. Alam nyo, on its face, nagtataka nga ako when I was being asked kanina kung ano daw yung specific na violation. Sabi ko, kung wala tayong nakikitang mali dito sa issue na ito na napunta sa tatay at kapatid, yung kontrata na inaaprobahan ni Duterte mismo, na kung saan siya yung sidekick, may problema tayo.
ibig sabihin, gano'n na tayo ka-jaded dun sa mga nangyaring yun. Di ba yung lumalabas dito sa issue sa... Grabe ano. Talagang makapasag hindi makabasag pinggan, ba't napakarami ho ang bilyones na nakurakot ni Bongo. Ito, susunod na ho. May kaugnayan pa rin sa ICC. Ito ho, ang arrest warrant. Mga kaibigan, kailan ba ilalabas? Ito ho. Nato yun sa hearing. Di ba si Diskaya lumalabas, no? Sinasabi nila ang politikong nasa likod ay si senador ganito o kung sino man. Eh, ito tatay na mismo eh. Wala ka nang hahanapin pa eh. Di ba? Hindi mo na kailangan maghanap ng conduit kasi talagang diretso na sa kanila, sa pamilya niya. Kaya, I hope, mabilis ang proseso nito at because we filed an open and shut case, so we'll see. Go ahead. Sir, any update? Baka po meron kayong nakukuhang info doon sa ICC kung meron na ba silang tinatarget na susunod na aarestuhin mula dito? Si Bato yung susunod na arrestuhin and ano na yan, it's a waiting game. Tapos si Bongo mga next year yan. Pero we continue to Ayun mga kaibigan, maliwanag ko na arestuhin next year itong si Bongo at mauuna si Bato. Ito po ay ilang araw na nakakaraan na statement na pinahayag sa interview nitong si dating Senador Trillanes. But mayroon pong inilabas ngayon na pahayag 3 hours lang ang nakakaraan itong si Bongo. Buhat dito sa politiko. Mga kaibigan, ipa-flash ko diyan sa screen. 3 hours pa lang ho nakakaraan ito. Bibilisan natin. Ito ho. Humiling si dating Senador Antonio Trillanes sa International Criminal Court na ipatawag si Senador Bongo kaugnay ng investigasyon ito sa madugong gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandiyan nakasaad pa din, Trillanes sinihiling sa ICC na ipatawag si Senador Bongo. Ano ang dahilan mga kaibigan? Nandiyan din at nakasaad kung bakit siya ipatatawag mga kaibigan. Abangan po natin mga mahal kong taga-subaybay kung ano ang tunay, complete details dito po sa hiniling na ipatawag. Hindi na dapat ipatawag ito para sa akin kung mayroong arrest warrant ho. Mga mahal kong taga-subaybay, ay dapat yung arrest warrant na ang isilbi dito. But anyway, baka mayroon pang ibang impormasyon at kabilang sa kaso na dapat may kaugnayan, kaya dapat ipatawag si Bongo, mga mahal kung taga-subaybay. Kaya hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Datapuat sa puntong ito ay nasabi natin na inutos at hiniling na kunin ng ICC ipatawag itong si Bongo. Ayan ay naaayon ho. Mayroon tayong batayan dito sa ulat at ipinahagi sa atin ni dating Senador Antonio Trillanes. Abangan po natin kung ano ang dapat at kung ano ang kahihinatnan nito mga mahal kong taga-subaybay. At ang maliwanag din po dito, hindi po naaresto pa si Bato at si Bongo. Ang sabi ho dito sa balitang ito, uulitin ko, mauunang arestuhin si Bato at pangalawa, next year naman, early 2026, itong si Bongo. Kung alin man ang mauna sa Pilipinas tungkol sa plunder o sa arrest warrant, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.